Mapagpalang araw mga kalakbay. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay tungkol sa aswang na kumakain ng bangkay. Mayroon itong matalas na hubog ng mga kuko at matatalas na matulis ng ngipin at malaproboskis na dila. Lumilipad ito sa kalangitan kapag gabi, parang lumilipad na ardilya. Sa ibang mga pagkakataon, sinasalakay nito ang mga sementeryo para sa mga bagong libing na bangkay. Gamit nila ang kanilang mga kuko upang hukayin ang libingan ng namatay. Nagkukunwari rin sila bilang isang normal na tao na dumadalo sa isang gising o lamay. Ang aswang na ito ay maaaring mag-alis ng bangkay kapag walang nakatingin. Kapag bihira ang angkop ng mga bangkay, nambibiktima sila ng pitos sa loob ng sinapupunan ng babae. Ang aswang na ito ay kilala sa tawag na bulbol o balbal, na nagkakalat ng sakit sa mga nayon at kumakain ng mga laman loob ng mga patay sa sementeryo. Kasagupaan pa ng mga bagyo noong Oktubre 8 hanggang 9, 1964. Binabaybay ng buo o inang ang mga rehiyon sa Cagayan at Ilocos. Oktubre 20 hanggang 21 naman, 1964, nang naglandfall ang Tropical Storm Georgia o Grasing sa lalawigan ng Quezon. Nobyembre 19 hanggang 20, 1964 naman, nang maglandfall ang Bagyong Luis o Ining sa Surigao del Sur bilang isang malakas na bagyo na tumama sa Mindanao at sa kalakang bahagi ng Visayas. Nang panahong ito, nakaengkwentro ako ng aswang noon sa sementeryo. Magandang araw po mga kalakbay at sa mga tagapakinig mula sa iba't ibang parte ng bansa. Tawagin na lang po ninyo ko sa pangalang Mauricio. 84 na taong gulang na sa kasalukuyan. Nakatira noon sa Cagayan Cemetery, kung saan maraming bangkay ang mistulang nilamon ng kalamidad, ng kasagupaan at pananakop ng kadiliman. Ikawalo ng Oktubre 1964, kasalukuyan ang malakas na bagyong Inang. Naiwan ako sa sementeryo para asikasuhin ang mga bangkay na inanod ng tubig. Sanay na akong makakita ng patay, kaya hindi na bago sa akin ang matakot sa kanila. Isa-isa ko silang iniahon sa baha at inilagay sa taas ng mga puntod bago lagyan ng dahon ng saging ang kanilang malamig na katawan. Mag-isa na lang din ako sa buhay, kaya minabuti ko ang makatulong man lang sa maliit na bagay. Hindi sa buhay, kundi sa mga patay. Noong araw na yon, hindi ko alam kung paano ako aalis sa sementeryo. Gayong malakas pa rin ang hangin at pag-ulan. Nagtiis akong mag-isa. Katunayan nga pakiramdam ko, marami akong kasama sa loob ng maliit kong bahay. Oo, marami akong kasamang patay, ngunit nasa labas sila. Nakatanaw ako sa paubos na kandila at naghihintay na dalawin ng antok nang bigla akong makarinig ng kakaibang tunog mula sa labas. Kasabay ng pagkapatay ng kandila, ang biglang pagdaan ng figura na hindi ko mapagsinok sa labas. May tao yata doon saad ko pa sa aking isipan. Dahan-dahan akong dumungaw sa sirang bintana para silipin kung sino ang naroon. At doon ko nakita ang lalaking kumakain ng laman loob ng patay na nakatungtong sa taas ng puntod malapit sa kalsada. Pinagpiestahan niya ang mga inahon kong bangkay mula sa baha. Kinain niya ang mga ito at maya-maya tumalon ng mataas. Lumipad ito kasabay ng kidlat ang kanyang paglaho sa dilim. Binalot ako ng takot na mga oras na yon. Wala akong nagawa kundi ang magtaklob ng nabasang kumot sa katawan hanggang sa makatulog sa pag-iisip. Kinabukasan humingi ako ng tawad sa mga kasama kong patay na kinain ng aswang.
Inihulog ko sila sa baha at hinayaang anurin ng tubig. Ginawa ko po yun dahil sa takot na mapagbintangan. Wala rin kasing kwenta kung magsusumbong pa ako. Tiyak naman na hindi ako paniniwalaan. Napakalakas pa rin ang ulan at halos lamunin na ng tubig ang kapaligiran habang nakatungtong ako sa itaas ng puntod. Naghihintay at nagbabaka sakaling may dumaang tao. Hindi ako nawala ng pag-asa. Hanggang sa may nakita akong batang lumalangoy sa sapa. Siguro 15 taong gulang siya noon. Agad akong lumusong para sakluluhan ang bata. Gamit ang mahabang kahoy, nasagip ko siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Isagani. Noong araw na yon, gumuho ang bundok at inanod ng baha ang mga puno't ilang bahay. Maswerte si Isagani at hindi siya inabutan ng malakas na pagbuhos ng ulan noong araw na yon. Magpahinga ka muna riyan. May mga pagkain ako dyan sa loob. Kumain ka at magpalakas. Ani ko at binuhat ang bangkay ng babae. Inilagay ko siya malapit sa aking bahay. Ika-20 ng Oktubre, Bagyong Grasing. Nang maisipan ko na ilipat ang mga patay sa iisang puntod na may bakal na harang. Kailangan kong masiguro ang kaligtasan nila kahit napatay na sila. Kailangan nilang maging ligtas sa aswang. Maya-maya pa, tinulungan ako ni Isagani. Napabilis ang paglipat ko sa mga bangkay sa iisang puntod na may bakal na harang. Ilang sandali kaming nagbabad sa ulan at sabay naming pinagmasdan ang galit ng kalangitan na walang hinto sa pag-iyak. "Kuya, mag-isa ka lang po ba?" Naitanong niya sa akin nang biglang pag-ahon ng bagong libing na ataol malapit doon sa kalsada. Hindi ko muna siya sinagot. Inilipat ko muna ang ataol sa likod ng aking bahay. Hindi ako nag-iisa, Isagani. Kasama ko sila. Sabat ko at dinuro ang mga patay. Hindi na siya nagtanong pa. Agad siyang nagubad at nagsuot ng damit na lagpas sa kanyang tuhod. Ikinuwento ko rin sa kanya ang tungkol sa lalaking nakita ko na kumakain ng patay. Alam ko rin kasing itatanong niya iyon sa akin dahil itinago ko sa iisang puntod ang mga labi. Hindi natakot si Isagani sa mga nakakapangilabot na inilahad ko sa kanya ukol sa nasaksihan ko nitong ika-8 lang ng Oktubre. Para bang hindi na bago sa kanya ang ganoon. "Hindi ako natatakot sa aswang, kuya. Mas nakakatakot ang tatay ko." Anya pa at biglang umiyak. Hindi na ako nagtanong pa at pinatay ko na ang gasera at nahiga na sa tabi niya. 2:00 ng madaling araw, ika-21 ng Oktubre. Muling bumalik ang aswang para kumain ng patay. Hindi ko alam kung bakit dinapuan ako ng matinding hilakbot. Natakot ako hindi para sa mga patay, kundi para kay Isagani. Palihim akong umalis sa kinahigaan ko para masaksiyan ang gagawin ng aswang. Nagtago ako sa malaking bato. Hawak-hawak ang isang itak. Handa ako anumang oras para lumaban. Ipaglalaban ko ang mga patay kahit hindi nila ako mapapasalamatan. Iyon ang tumatak sa isipan ko na magandang gawin bilang tagapangasiwa ng sementeryo. "Hoy! Anong ginagawa mo riyan?" Sigaw ko nang nakatutok sa aswang ang hawak kong itak. Ngunit hindi niya ako pinansin. Ipinagpatuloy nito ang pagsira sa bakal na harang kung saan ko inilagay ang mga bangkay. "Halimaw! Umalis ka riyan!" Ani ko pa at lumapit na sa kanya. Hahatawin ko na sana siya ng itak nang bigla niya akong sugurin. Pinagkakalmot niya ako sa iba't ibang parte ng aking katawan. Nagsusumigaw ako ngunit hindi niya ako tinigilan. Nilasap pa nito ang kuko na may dugo ko. "Mas masarap pala ang sariwa kisa sa patay." Nakangiti nitong sambit bago ibinaon sa binti ko ang kanyang matalas at matulis na kuko. Tumawa ito ng nakakaloko at sarap na sarap nitong pinanunood
kung paano ako masaktan. "Magbabayad ka! Hindi ko hayaan na makuha mong gusto mo!" Nauutal kong sabi. Maya-maya pa nasilaw ito sa liwanag ng kidlat. Napatakip ito ng mata at ilang sandaling nakayuko sa harapan ko. Nakakuha ako ng pagkakataon para gumanti. Sinapak ko ito sa mukha. Pinilit ko ring bumangon para kunin ang itak. Ilang saglit pa, huminto ang pagkulog at kidlat sa kalangitan. Hindi pa ako nakalalapit sa kanya nang maliksi niya akong sinipa sa tiyan, kaya napasubsob ako ng ilang hakbang dito. Halos maluha ang mga mata ko sa lakas ng tama ng pagkakasipa niya sa akin. Nagdilim ang paningin ko ng ilang sandali at natanaw ko sa kawalan ang mga yumao kong magulang. Sinubukan kong tumayo sa puang nananakit kong tiyan. Ilang sandali pa, lumapit ito sa akin. Hinawakan ako nito sa buhok at iniangat para suntukin sa mukha. Pinapahirapan niya ako at tuwang-tuwa ito habang ako'y sinasaktan. Hanggang magawa ko siyang mataga ng itak sa katawan nito. Mabilis niya akong naihagis bago ito lumipad palayo sa akin. Nagalusan ko lang ito. Hindi nagtagal, pinangunahan ng malakas na sigaw ni Isagani ang tatlong magkasunod na pagkulog at kidlat. "Kuya!" Sigaw ni Isagani habang hawak ang 2x2. "Diyos ko po, kuya, lumaban ka!" Sambit ng bata at natatarantang lumapit sa akin. Agad niya akong inakay para isandal. Hating gabi na ng mga oras na yon at saktong lumakas pa ang ulan. Maliksing umalis ang aswang at lumipad na parang paniki. Tumakas ito marahil natatakot sa liwanag ng kidlat. 19 ng Nobyembre, taong 1964. Kasagupaan naman ng bagong bagyo na tinawag itong Ining. Kasalukuyan akong nagpapagaling nang bumalik ang aswang para muling kumain ng patay sa sementeryo. Bago ang araw na yon, nailibing na namin ang mga patay. Kumuha ako ng hukay malapit sa aking bahay at doon sama-sama ang mga bangkay sa iisang hukay. Galit na galit ang aswang nang walang makitang patay sa sementeryo. 9:00 na ng gabi nang dumating ito. Nagtatago kami ni Isagani noon sa likod ng puntod ng namayapang Pedrogosa. Hindi kami lumabas doon hanggang sirain nito ang dingding ng bahay bago hinukay ang mga inilibing naming bangkay. Halos masuka si Isagani sa nakasusulasok na amoy ng mga inilibing naming patay sa tabi ng aking bahay. Narinig ng aswang ang nagawang ingay ng bata na naging dahilan upang kami ay hanapin ang aswang sa mga puntod. Maya-maya pa kumidlat ng napakalakas. Natakot ang aswang. Nagtago ito sa dilim habang tumatakas kami ni Isagani paalis sa sementeryo. Tahimik at halatang walang tao sa bayan nang dumating kami. Dahil siguro sa patuloy na bagyo, kaya nagsialisan ang mga nakatira roon. Maya-maya pa nakarinig kami ng pagaspas mula sa himpapawid. Tanaw namin mula sa taas ang lumilipad na aswang. Dumapo ito sa puno at pinagmasdan kami ni Isagani habang tumatakbo papasok sa nasirang bahay. Nang makapasok na kami, lumipad ang aswang at kinalampag ng marating ang bubong. Sinira nito ang bubong gamit ang mahaba nitong dila at galamay na may matatalas na kuko. Paika-ika kong tumakas palabas. Pinagtago ko si Isagani sa aparador. Binilinan ko siyang huwag lalabas doon kahit na ano ang mangyari. Ilang sandali pa natanaw ko na ang aswang sa anyong tao. Itim ang mga mata nito habang lumalapit sa akin. Tumakbo ako palayo at tiniis ang masakit na sugat sa binti hanggang makapagtago sa ibang bahay. Isinara ko ng maigi ang pintuan at tumakbo para pumailalim sa katre. Wala pang ilang minuto nang makapagtago ako ay naroon na sa loob ang aswang. Hindi ko matukoy kung saan ito dumaan
Kinilabutan na lang ako nang tumuntong ito sa itaas ng katre. Umahakbang ito ng dahan-dahan, 1 hanggang 3 hakbang bago ito bumaba sa katre. Sinulit ko ang paghihintay na makababa ang aswang para tagain ang dala niyang itak ang paa nito. Subalit mabilis nitong naiwasan at nakalayo. Nariyan ka lang pala. Anito at inihagis ang katre. Hinawakan nito ang aking leeg at inihagis ako palabas ng bahay. Nagpagulong-gulong ako sa daan. Hindi pa ako nakatayo. Inapahakan nito ang dumudugo kong binti na siyang paghiyaw ko ng ubod lakas. Pinilit ko ring tagain ang aswang ng dala kong itak, ngunit agad niya akong kinalmot. Pagkatapos lumipad ito. Pinipilit kong tumayo nang bigla na lang akong tinangay at inihulog mula sa ere. At ng mga oras na yon, hindi ko na magawang makatayo. Gumagapang na lamang ako palayo. At habang nilalapitan ako ng aswang, narinig ko ang pagsigaw ni Isagani, hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. "Tama na! Layuan mo siya, Itay!" Sigaw ng bata at tumakbo papalapit sa akin. Huminto sa paglalakad ang aswang. Nilingan nito si Isagani at ngumiti. Noong una akala ko ay yayakapin nito ang anak, subalit bigla nitong sinampal si Isagani na siyang dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Hangal na bata, hindi kita anak. Hindi sana ako nagugutom at kumakain ng patay ngayon kung pumayag ka lang sanang maging alay. Sinira mo ang orasyon ni Melinda na iyong ina. Naglalakad ang aswang papalapit kay Isagani. "Tama na po, Itay. Pinatay mo ng nanay ko. Kinain mo pa ang mga bangkay. Ano pa ba ang kulang?" Umiiyak na sigaw ni Isagani. Nakita kong may hawak-hawak itong kutsilyo. Kasalanan mo ang lahat, Isagani. Kung namatay ka lang noon, hindi na sana ito mangyayari. Kung namatay ka lang para sa pagiging tao ko, hindi sana namatay si Melinda. Hindi sana ako kumakain ng bulok na bangkay. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kasalanan mo! Binuhat ng aswang si Isagani at iniangat. Itinutok nito sa buwan ang bata, habang ako naman ay gumagapang papalapit sa kanila. Ilang sandali pa tinaga ni Isagani sa mata ang aswang. Naihagis siya nito sa damuhan bago magtatalon sa sakit ang aswang. Nagawa pang umatake ni Isagani sa aswang gamit ang kutsilyo. Ilang ulit nitong tinaga hanggang sa mapahiga ang aswang sa lupa. "Itinuturing kitang tatay. Minahal kita kahit kakaiba ka. Subalit pinatay mo ang nanay ko. Pinili mo akong maging alay para makasama ang nanay ko." Wika ni Isagani at ginugulanit ang pakpak ng aswang. "Alam mo ba, noong araw na yon, pinalaya ako ni nanay habang wala kang malay. Ipinalit niya ang patay na bata para iligtas ako. Subalit pinatay mo siya. Nagalit ka sa kanya dahil mas pinili niya ako kaysa sayo." Dagdag pa ng bata at tinagang aswang sa dibdib. Hindi pa ako nakakalapit sa kanila ay natanaw kong nasakal na ng aswang si Isagani habang nakabaon pa sa dibdib nito ang kutsilyo sa aswang. Dahan-dahan itong tumayo. Iniangat nito si Isagani. Halos magpumadyak na ang bata sa sakit habang humihigpit at bumabaon ng matalas nitong kuko sa liig ni Isagani. Kinakapos na rin sa paghinga si Isagani nang tumagos ang matulis at matalas na kamay ng aswang mula sa dibdib nito. Dinukot nito ang puso ni Isagani. Nakalapit ako sa kanila. Ilang minuto ang nakalipas. Patay na si Isagani. Nilalantakan na siya ng aswang. Galit na galit ako nang mahawakan ko ang nabitawan kong itak kanina. Tinaga ko ito sa ulo hanggang abala pa sa pagkain ng laman loob ng bata. Galit na galit ako kaya wala akong tigil sa pagtaga sa ulo nito. Napatay ko na ang aswang, subalit binalot pa rin ako ng matinding kalungkutan. Hindi ko nararamdaman ang tagumpay. Patay na rin si Isagani,
Katulad ng mga magulang ko. Mag-isa na lang ulit ako. Pakiramdam ko na mga araw na yon ay pinagkaitan ako ng langit. Lahat na lang ng taong nakikilala ko ay namamatay. At doon sa sementeryo, ang malamig nilang labi ang nakakasama ko sa araw-araw. Umiiyak akong binuhat ang bangkay ni Isagani pabalik sa aking bahay. Pinunasan ko ang kanyang malamig na katawan bago binalot sa puting kumot. Pinalipas ko muna ang ulan at kinabukasan ko siya inilibing. Hanggang ngayon mga kalakbay, dala ko pa rin ang mga alaala ni Isagani. Para sa akin, isa siya sa mga bayaning bata. Iniligtas niya kami, ako at ang mga inilibing naming bangkay sa sementeryo. Hanggang dito na lang po ang kwentong naranasan ko noon mga kalakbay. Kasalukuyan po akong nakatira ngayon sa Mindanao. May 3 anak at iniwan din ang asawa ko noong 2011 dahil sa sakit sa puso. Namatay na po siya. Maraming salamat po sa inyo mga kalakbay. Sana makarating ito sa mga tagapakinig ninyo doon sa Cagayan.